kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang sinumang mananatili kay Kristo hanggang wakas ay maliligtas. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 10 kabanata. Ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng awtoridad na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng bawat sakit at lahat ng karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon, tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres. Si Santiago at ang kanyang kapatid na si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Felipe at Bartolomeo, sina Tomas at Mateo, ang maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulok kay Jesus. Ang misyon ng 12. Ang 12 lalaking ito ay isinugo ni Jesus kasama ang mga sumusunod na tagubilin. Huwag pumunta sa alinmang teritoryo ng mga Hintil o anumang mga bayan ng Samaritano. Sa halip, kayo ay paroroon sa nawawalang tupa ng mga tao ng Israel. Humayo at mangaral, malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may kinatatakutang sakit sa balat, at palayasin ang mga demonyo. Nakatanggap kayo ng walang bayad, kaya't magbigay kayo ng hindi binabayaran. Huwag magdala ng anumang salaping ginto, pilak o tanso sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng bag ng pulubi para sa paglalakbay o ng dagdag na kamiseta o sapatos o tungkod. Dapat ibigay sa isang manggagawa ang kailangan niya. Pagdating ninyo sa isang bayan o nayon, pumasok kayo at humanap ng taong handang tanggapin kayo at manatili kayo sa kanya hanggang sa umalis kayo sa lugar na iyon. Kapag pumasok kayo sa isang bahay, sabihin ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Kung tinatanggap kayo ng mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ang inyong pagbati ng kapayapaan. Ngunit kung hindi kayo nila tanggapin, bawiin ninyo ang inyong pagbati. At kung ang ilang tahanan o bayan ay hindi kayo tatanggapin o makinig sa inyo, umalis kayo sa lugar na iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ang Diyos ay magpapakita ng higit na awa sa mga tao ng Sodoma at Gomora kaysa sa mga tao sa bayang iyon. Paparating na pag-uusig. Makinig. Ipinadala ko kayo na parang tupa sa isang grupo ng mga lobo. Dapat kayong maging maingat tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Mag-ingat dahil may mga taong huhuli sa inyo at dadalhin kayo sa hukuman at hahagupitin kayo nila sa mga sinagoga. Dahil sa akin ay dadalhin kayo sa paglilitis sa harap ng mga pinuno at mga hari upang ipahayag ang mabuting balita sa kanila at sa mga Hintil.
Kapag dinala kayo nila sa paglilitis, huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang inyong sasabihin o kung paano ninyo ito sasabihin. Pagdating ng panahon, bibigyan kayo ng sasabihin ninyo. Sapagkat ang mga katagang inyong sasabihin ay hindi magiging inyo. Magmumula sila sa espiritu ng inyong Ama na nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Ibibigay ng mga tao ang kanilang sariling mga kapatid upang patayin, at gayon din ang gagawin ng mga ama sa kanilang mga anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang sinumang mananatili hanggang sa wakas ay maliligtas. Kapag inusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa isa pa. Tinitiyak ko sa inyo na hindi ninyo matatapos ang inyong gawain sa lahat ng mga bayan ng Israel bago dumating ang Anak ng Tao. Walang mag-aaral na dakila kaysa sa kanyang guro. Walang aliping mas dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kaya't ang isang mag-aaral ay dapat masiyahan na maging katulad ng kanyang guro, at ang isang alipin ay tulad ng kanyang Panginoon. Kung ang ulo ng pamilya ay tinatawag na Beelzebul, mas masaul pa ang itatawag sa mga miyembro ng pamilya. Kanino dapat matakot? Kaya huwag kayong matakot sa mga tao. Anuman ang tinatakpan ngayon ay mabubunyag, at ang bawat lihim ay malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay dapat ninyong ulitin sa liwanag ng araw, at kung ano ang narinig ninyo ng lihim ay dapat ninyong ipahayag mula sa mga bubungan. Huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Bagkus ay matakot kayo sa Diyos na kayang sirain ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Sa 1 sentimo lamang ay makakabili ka ng 2 maya, ngunit ni isang maya ay hindi mahuhulog sa lupa nang walang pahintulot ng inyong Ama. Tungkol naman sa inyo, maging ang mga buhok ng inyong ulo ay nabilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Pagtatapat at pagtanggi kay Kristo. Kung ang sino man ay magpahayag sa publiko na siya ay sa akin, gagawin ko ang gayon din para sa kanya sa harap ng aking Ama sa langit. Ngunit, kung ang sino man ay itanggi ako ng hayagan, itatanggi ko siya sa harap ng aking Ama sa langit. Hindi kapayapaan, kundi isang espada. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Hindi. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi isang tabak. Ako ay naparito upang itakda ang mga anak na lalaki laban sa kanilang mga ama, ang mga anak na babae laban sa kanilang mga ina, ang manugang na babae laban sa kanilang mga biyanang babae. Ang pinakamasamang kaaway ng isang tao ay ang mga miyembro ng kanyang sariling pamilya. Ang sino mang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Ang sino mang umiibig sa kanyang anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat na maging aking alagad. Ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa aking mga hakbang
ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Ang sinumang nagsisikap magtamo ng kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa kapakanan ko ay magkakamit nito. Gantimpala. Ang sinumang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at sinumang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugos sa akin. Ang sinumang tumanggap sa tagapagbalita ng Diyos dahil siya ay tagapagbalita ng Diyos ay makakabahagi sa kanyang mga gantimpala, at sinumang tumanggap sa isang mabuting tao dahil siya ay mabuti ay makakabahagi sa kanyang gantimpala. Makatitiyak kayo na sinumang magbigay ng kahit isang inuming malamig na tubig sa isa sa pinakamababa sa aking mga tagasunod na ito, dahil siya ay aking tagasunod, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.